Pwede lang mag 1 minute opening statement. Yeah. Hindi ko na sana babasahin pero on the plane I was writing it na. Hindi na sana ako magsalita tungkol sa 2004 elections dahil hindi na maibabalik ang nakaraan. Maliwanag na pinatay na ng 2004 si FPJ at pinatay na rin ng 2004 ang parte ng aking hangarin o panaginip o tawagin yung ambisyon. Kaya lang marami sa inyo humihingi ng interview, nag-text, hindi ka naman maaaring pabayaan at hindi sagutin. Ako'y natutuwa, nagagalak sa mga pangyayari na maraming lumalabas para isiwalat ng muli ang katotohanan. Just to recall, nang mamatay si FPJ ng December of 2004, pinagpatuloy ko ng 3 mahabang masakit na taon. Pinaglaban natin ito ng 3 taon at ang mga ebidensya, pangyayari na lumalabas ngayon, marami sa inyo nakakalam, hindi na bago. Ito'y aking dinabas sa Korte Suprema, pinag-usapan sa media, doon kami sa Padre Faura, sa MAC, sa Hison, nag-presscon, kami ng abogado. Itong mga peking ER mula sa batasan. Napatunayan na natin ito sa Korte Suprema. Ngunit nung panahong yun, hindi binibigyan ng pansin ng nakaraang administrasyon. Itong sinasabing break-in sa batasan. Kung titignan nyo ang inyong mga pahayagan at mga report sa radyo, telebisyon, napag-usapan ito ng pakonte-konte pero hindi binigyan ng sapat na halaga ang katotohanan noon. Bakit ko sinasabing totoo yung break-in? Paano naman magkakamali ang testigo ng Comelec printer, si Mr. Payong Ayong ng Ernest Printing? I will only talk about facts here, not emotions or speculations. Ito po ay isa sa mga transcript na napakarami sa aking kwarto na tinago ng 6 na taon at ngayon lang binuksan. Babasahin ko sa inyo at napakaliwanag. Ito'y nagpapatunay na peke yung ER sa Kongreso. Tinanong po ng aking abogado noon kay si Attorney Brillantes, kay Mr. Payong Ayong ng Ernest Printing, official printer ng Comelec. Siya'y isang neutral, competent witness at authority. Sabi niya, ni Attorney Brillantes, can you say, are these exhibits F to F6 authentic or not? Totoo ba yung mga hawak na ER na galing Kongreso na nakuha namin pagkatapos ng break-in at ginawang ebidensya sa korte? Ito ba'y authentic o hindi? Tunay o peke? Simple lang po ang sagot, and this will tell the truth. Ang sagot po ni Mr. Payong Ayong, not authentic. Fake. Para lang maliwanag ng muli, sabi ni Attorney Brillantes noon, Mr. Witness, I would like to confront you now. Yan ba ay Congress copy? Is that the Congress copy? Congress copy, Your Honor. At sinabi na ng testigo, yan ay Congress copy. As you notice, nahihirapan akong basahin ang napakasimpleng transcript. Kasi hindi madali na pag-usapan ng muli ang akala kong naghilom ng sugat. But I will not talk about the whole thing. Hindi ko pag-usapan lahat at hindi ko bubuksan lahat ng transcript. That's public record. Hinihiling ko sa inyo, hinihiling ko sa DOJ at sa Comelec, basahin yung 3 taon na transcript na hindi pinansin at hindi binigyan ng halaga ng nakaraang administrasyon. Nandoon lahat ang katotohanan. Way back 2004, 2005, 2006, 2007. Gusto ko rin liwanagin. Wala na akong hinahangad pang posisyon na mas mataas pa sa aking paglilingkod bilang senador. Hindi ito pagpuporma o politiki. Wala na. I would just like to serve as senator.
Pero ginagawa ko ito dahil karapat-dapat naman na tayo'y tumulong sa pagtuwid ng kasaysayan. As a victim of the fraud of 2004, actually the only victim alive, it is my duty to help right a historical wrong. Tungkulin ko na tumulong sa pagtuwid ng kasaysayan, and because you asked me to speak, I spoke briefly about it. Pero ito ng huling beses na ako'y magsasalita dahil nakita naman nyo, ako'y naka-move on na at tinago ko na lahat ng aking ebidensya, kapundok na ER at COC at transcript sa cabinet na hindi ko binuksan ng 6 na taon. Pero hiningi ninyo, binibigay ko sa inyo, maaari ko pong ibigay sa DOJ lahat ng aking mga transcript of records para lang matuwid ang pagbaluktot ng katarungan at kasaysayan. Thank you. Nanghihinayan ba kayo dun sa 6 years na sana nakapaglingkod kayo? Lumabas sana na kayo po yun? Wala akong regrets pa rin. Wala akong paghihinayang dahil ang mga multo ng 2004 ay balik ng balik. At ako'y naniniwala na lahat pinapasa Diyos natin. At tinan nyo, kasi nung panahon yun, parang ako mag-isa, kasama abogado ko, linggo-linggo, 3 taon. And I admit, at that time, ang tawag sa akin, parang ridicule kami. Parang hindi namin matanggap yung talo. But I persisted because it was the only legal way. At sabi ko, manalo man o matalo sa protesta, historical record yan. Kasi sa Korte Suprema, public record. Pwede niyong balikan. Pwedeng balikan ng ating mga anak. At saka namatay na si FPJ, remember? 2004, December. Kung hindi ko pinaglaban ng 3 taon, gumastos, nagpagod, kasama ng abogado, and kung puro ganun na lang, at hindi sa korte, sino pa ang gagawa nun? Ako lang ang pinayagan ng korte dahil na-disqualify, na-dismiss na yung kaso kay Miss Susan Roses Poe. So I had to do it, even at the risk at the time of ridicule. Mama, sa mga baloob mo, galing ka sa mga tao hindi? You know, it's a blessing, and I say this in all honesty and sincerity. Ayoko na ngang magsalita kasi pinatawad ko na sila at halos nakalimutan ko na dahil nga naghilom na ang sugat. At lahat sila ay kinausap ko na, pinatawad ko na lahat eh. So there's no bitterness or rancor or regrets. At nakafocus na ako sa aking trabaho. Alam naman nyo, di ba? Sa climate change, environment, and many more. But you asked me, and you forced me in a good way. Circumstances forced me to talk about it. But this will be the last time. Ma'am, sabi niyo nga naka-move on na kayo, pero parang emotional pa rin kayo habang dinidiscuss yan. About the evidence. Parang nandun pa rin, naramdam niyo siya. Dinanas mo man. Danasin nyo man ang aking dinanas nung panahon yun, hindi madali. Kaya hindi madaling pag-usapan ng muli ang isang bagay na tinabi ko na at kinalimutan. So, ma'am, kung willing kayo i-submit yung mga hawak niyo ng mga documents, willing din kayo mag-testify kung sakaling... I think all the documents would speak for itself. Dahil ako, sabi nila, biktima, sabi nila self-serving. At katapos ito, may mga black prop na naman yan. Alam naman nyo, umpisa na naman. At ako sabi, this is the last time I'll speak about it. Chairman Brillantes, then Attorney Brillantes, alam ng mga abogado, lahat naman ng ebidensya. Yung video, totoo yun. Nakita ko yun way back in 2005. Pinakita pa namin. Hindi pinakita ko sa abogado ko. Pinag-usapan ko nun sa press con, pero parang walang pumansin noon. Ilan sa inyo, pinansin niyo. Pero hindi binigyan ng karampatang halaga ng administration. Ma'am, ano po comment nyo dun sa statement ni Senator Soto na parang sinisisi niya si Senator dito dun sa pagiging Mr. Nonsense? Yung Board of Canvassers. Alala ko nung canvassing, it is allowed by the rules, check to their lawyers, that a candidate nandun sa hanay ng mga senador, kongresista at abogado at maaring mag-intervene. Alala ko, dahil si FPJ naman na ayaw pumunta sa canvassing, ako'y nagsalita
tignan yung records. Maari bang buksan ang kaisa-isang ER? Hindi kami pinayagan. Ang sinagot sa akin, noted at sinara ang aking mikropono. Pero kung pumayag, Pero wala akong sinisisi. Wala akong sinisisi. Wala akong sama ng loob maski kanino. Lahat sila ay pinatawad ko na, kinaibigan ko na, kinakausap ko na. Wala akong sinisisi at wala akong sama ng loob. But since you asked me, that is a fact. Should they be investigated as well, Senator's office? Gaya ng sinabi ko, hindi ako maghuhusga, ipapaubaya ko sa DOJ, sa COMELEC ang investigasyon. Ma'am, do you think dapat pa rin mag-investigate separately ang Senate or pabayan na lang sa DOJ at Ang gusto kong bigyan ng pansin, lahat ng ating mga pending bills, I want to build. I want to be able to build and improve the lives. Gusto kong bigyan ng pansin ang ating mga advokasya. And sa totoo lang, ito'y napaka-toxic. At 7 years ko nang pinaghirapan to, I would really want to focus on what I'm doing now. Ipapaubaya ko na lang sa DOJ at sa COMELEC. Pero ma'am, gusto niyo pa rin makorek yung record na kayo yung nanalo kung magkakaroon ng investigation? I will leave it in the hands of God, our destiny, and to our justice system. Maliwanag naman ano ang nangyari. Maliwanag sino ang nanakawan ng tagumpay. We don't ask for any position or recognition anymore. Dapat lang tuwirin ang kasaysayan. Would you want, ma'am, the Senate to conduct an investigation in the 2004 election? Or allow the COMELEC and DOJ to undertake this vote? I think it will be up to the Senate leadership, but ipapaubaya ko na sa DOJ at sa COMELEC. Because ang daming trabaho rin dito. And I believe that the DOJ and the COMELEC, with its present leaders, will be more than competent. Sino dapat singilin ng kasaysayan? Si Mr. Noted? Ayokong magtuon ng sisi sa isang tao lamang dahil hindi ko alam ang kanilang basehan, ang kanilang mga salita at desisyon nun. I hold no rancor. I hold no regrets. And that's true. pero ma'am, hindi I nyo don't take it against any single person, colleague or not. Maski yung mga nakinabang sa pandaraya at naupo, maski na yung mga gumawa ng mga operation laban sa amin ni FPJ, I've forgiven all of them. Pero ma'am, naiintindihan niyo si Senator Soto ngayon kung bakit gano'n na lang yung paninisi niya kay Senator Kiko ngayon? Of course, I understand Tito. Dahil we were in the same boat. You understand Senator Kiko or you understand Senator Kiko? I said Soto? I understand Senator Soto, just like he understands me. Dahil kami ang magkasama nun at kami ang nahirapan nun dahil hindi nakinig ang mga tao sa amin. Ang gusto namin nun, isang ER lang ang buksan. Isang election return. At yung ER na yan magpapakita ng katotohanan. Pinagkait sa amin yun. But then again, that was 7 years ago. Let the DOJ and the COMELEC probe it and let justice be served. How should the administration deal with former Commissioner Garciliano since ayaw niya co-operate sa ito? There are many more other people. Just the voluminous documents, lahat ng mga dokumento, lahat ng testigo ditong dose-dosena ng 3 taon na halos hindi pinansin, halos hindi kinover naman ninyo paminsan-minsan. Hindi, marami sa inyo nasa high school pa siguro nun. No, it's no one's fault. There's no blame. There's no blame. Hindi ginawang priority ng nakarang administrasyon for obvious reasons. So, mag-volunteer niyo yung submission ng mga documents na hawak mo, hintayin niyo po na hiningan sa inyo ng I will give it to the COMELEC. Voluntary. And they can, pwede nilang kunin naman sa Korte Suprema. Public record, yung transcript of records ng lahat. Okay, I can have lunch. When you say isang ER lang gusto niyang pabuksan, are you referring to the Cebu ER? This is, well, hindi nakalagay ko ano, but this is one ER na galing sa Kongreso
na pinasupina namin pagkatapos ng break-in na pag-ihambing mo sa 6 other duplicate ERs, panalo FPJ Loren. Yung Congress ER na fake, baliktad ang resulta. Yun lang ang ipakita. That's it. And that's in the Supreme Court now. I think it's clear. Para alam nyo, 7 copies ang ER. Sa 7 copies na yan, isa yung Congress copy na pinakita namin as evidence. Pag 7 na duplicate carbon copy, hindi ba dapat pare-parehong resulta dahil carbonized? Bakit sa 6 copies ang panalo FPJ Loren sa presintong yon? Bakit sa isang kopya ng Kongreso, iba ang resulta, hindi ba dapat carbonized duplicate? Yun yung sinabi ng printer ng COMELEC, peke yung Congress ER na yun. Hindi kami ang nagsabi, printer ng COMELEC. At the time in 2005, after the break-in. That's why I brought the records of the Supreme Court. Because I don't want, ayokong ilagay ang aking impressions, speculations. Gusto ko facts, evidence lamang. Mr. Payong Ayong of Ernest Printer said, Payong Ayong. Payong Ayong. Payong first. You can find Ernest Printing ang nagsabi, not authentic. Would you recommend na mag-testify siya? It's here already. Nakalagay yun, not authentic. Congress ER, not authentic. Ma'am, yung break-in video na lumalabas ngayon, nakita nyo na rin dati? Nakita ko na yung break-in video. May inanong sa inyo, ma'am? Meron din kayo? Presented to me, like I said last week, presented to me. Sabi ko sana pwedeng i-present sa Korte Suprema, but they were asking for protection, marami daw sila. I didn't know their names and I said, So, in-honor ba yun nung dati sa COMELEC or kung ano, sino man yung nag-investigan ba yung break-in video? no, I never got a copy of the video. You never. Pinanood ko lang. Ma'am, is it true na may amount na inalok sa'yo for the tour? Oo. Merong hinihingi para sa kanilang pag-abroad. Magkano? Imposible. Hindi ko maalala. Millions eh. In Kasi- exchange of the video? Yeah. But I said impossible. Ma'am, nag-apologize kay Susan Roses, yung mga lumantad na miyembro ng SAP. Sa tingin niyo dapat din sila mag-apologize sa inyo? That's enough. Let's apologize to Susan Roses and to the Filipino people, to all of us. That's enough. Ma'am, pwede kong sabihin lang na let's just correct the record. Rectify yung mistake. Paano yung mga pinirmahan ng mga GMA as kakapasok na bilang presidente? Ibig bang sabihin na na-recognize sila as president, pero yung mga pinirmahan nila, acknowledge din na sila yung signatory doon, mga bataas, lahat, mga official documents. Mahirap sagutin niya. Ayun na nga. Okay? I have to eat. Sakit na sigmura. 5, no? Wala pa kayo na. And I was a private citizen then. Ma'am, on Garciliano, nag-present siya sa Bukidnon. Sabi niya na pa. Denial pa Denial rin. pa rin siya. There are many other witnesses na magkakapagbigay ng information. Dapat pa siyang i-pressure, ma'am. Many other witnesses, not just one. Ano dapat gawin sa kanya? DOJ, COMELEC ng bahala. Ayaw ko na magsalita. Dami nang masyado. Of order hearings. But this is just one. Ilan bang transcript ito? Yeah. Ilan? Ma'am, 10 hearings. You want? Yeah. I'll leave it with you first. Sensya na. Sabi nung printer, not authentic. First thing, ma'am, payong. Payong ayong. Payong ayong yun. Congress ER. Pagkatapos ng break, kasi pinalitan nila yung mga ER sa Congress. Kumuha kami ng kopya para ipatunayan sa Korte Suprema na ito nagkatayaan. Ito peke yung ER ng galing Congress dahil yung resulta ng anim. Para ang Congress ang resulta ay carbonize yun. Pinakita namin sa meeting ng Congress. Sabi yan natin.